Magandang umaga po, Ma'am Maricel and Sir Arnold po. At magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa Opo. atin. Sir, bago po tayo dumiretso dun sa issue ng carpooling, alam namin na ito talaga yung mainit na usapin ngayon. Hihingan ko lang po muna kayo ng pahayag doon po sa naging statement ni Marval Buena kani-kanina lamang tungkol po doon sa pamamahagi ng ayuda doon sa mga jeepney drivers kasi natatanong niya bakit ba nagpapasapasahan pa, may pondo naman ng LTFRB. Pakipaliwanag nga po yung tungkol doon sa ayuda ng mga jeepney drivers. Opo. Akin nga pong narinig nga po yung ating kaibigan na si Mr. Marval Buena. Iklaro ko lang po, Sige hindi po. lang po iisa ang ayuda. Yung kinukuha po sa DSWD, yan po yung cash relief nila and through AIX. Ito po yung assistance for in crisis situation ng mga tao. Meron pong ayuda sa DSWD at tama po, meron din pong ayuda na galing sa DOTR. Ang tawag naman po natin dito ay fuel subsidy. Mhm. Tama po, nanghingi po kami ng mga listahan po sa operators para naman po two purpose na po yung listahan. Para po sa aming fuel subsidy at para maisumite rin naman namin po sa DSWD for the cash relief through AIC. Ganun pa man po, nagbigay rin po ang mga LGUs. Kasi gusto naman po ng LGUs na siguraduhin na yung mga hindi po maisama na mga drivers na i-report sa amin ng operators ay mabigyan pa rin po ng ayuda. Yun po yung explanation. Bakit nanghingi po ang LTFRB at bakit po nanghingi ang ang LGU sa mga JODA po. Mm-mm. Be that as it may po, as we speak today po, alinsunod po sa utos po ni Secretary Rex na dapat at utos ng ating presidente na walang super na dapat maiwan, yung team po ng LTFRB at DSWD nasa mga LGUs po ngayon, 17 cities LGUs, para po kunin yung mga hindi po naisama sa cash relief. Mm-mm. Yun naman pong sa fuel subsidy ng DOTR, yun po kung ano po yung ire-report sa amin ng mga operators, kung sino po yung mga drivers nila, yun naman po mabibigyan ng fuel subsidy. Hindi po on the part of DOTR and LTFRB, hindi na po ito cash payout. Hinihingi po namin sa kanila yung kanilang mga e-wallet para po diretso po namin i-transfer sa mga driver po yung fuel subsidy na nakalaan naman po sa kanila. Okay, so bali ang lumalabas, dalawa po yung matatanggap na tulong nitong mga jeepney drivers. Isa galing po dun sa AIX ng DSWD at isa po yung fuel subsidy ng DOTR, LTFRB. Tama po yun. Tama Mm-mm. po yun, Ma'am Maricel. Okay. So, yun pong special payout para po dun sa mga nagkaroon ng problema sa listahan. How soon natin inaasahan na maibibigay po ito dun sa mga hindi nakasama? Opo, kahapon lang po, nag-meeting lang po kami nila SecRec sa DSWD po. Ang sinasabi po ni SecRec, they will immediately schedule a special payout once sigurado na po na yung listahan po ay nandoon na po yung mga wala na pong naiwan na driver. So- Kaya po, on the part of TNVS, MC Taxi and Delivery Riders, binalikan po namin ulit yung mga TNC platforms. Huwag niyo i-submit nyo sa amin yung mga listahan. Huwag nyong i-filter. Huwag kayong mag-aalis ng kahit sinong driver na nasa platform ninyo. On the part of JODA naman po, yun po yung purpose ng meeting ngayon, yung pagpunta ng DSWD and LTFRB help desk team na tinatawag nga po namin para sa mga LGUs para po masigurado na lahat ng drivers po ay maisama. Ano po ito most likely after Holy Week? Yes po, after Holy Week po. Oo. Sir, isa pa, yung concern din ni Mr. Marval Buena, yun daw pong libreng sakay na ginagawa ngayon sa Maynila because narinig naman po natin na plano rin yung pagbibigay ng libreng sakay nationwide pero up until now po, wala daw nakikipag-coordinate sa mga jeepney operators para dun sa mga ibang locations. Ano po yung plano natin dito? Opo, alinsunod din po sa utos din po ni Secretary Banoy po. Kami po sa LTFRB, pina-finalize na po namin ngayon yung mga ruta po, mga ruta na pag-iimplementahan ng
libreng sakay, taking into considerations po yung budget na nakaalat po para dito. Sa ngayon po kasi ang budget, ang sabi nga, ang nakaalat po dito ay 1 bilyon. So tinitignan po natin yung high density para po para mauna yung mga high density routes. Tapos sabi naman po ni Secretary Banoy Lopez, siya po ay magre-request ng additional budget po para po maipagpatuloy at maparami ang libreng sakay po na under DOTR program. High density routes, so ipaprioritize po ba natin yung dito rin sa Metro Manila, yung mga Cebu, ganyan, yung mga matatao? Yes po. Oo. Yes And po, yung yes po. go ahead, sir. Yes po. Yun pong ang mga malalaking daan tulad ng Commonwealth, Marcos Highway, QAV, Zapote Road, Rizal Avenue, yan po, tinitignan po natin yung mga nagbumabiyahe po dyan. At ang gusto nga po ang pinapaaral nga po ni Secretary Banoy po sa amin is yung meron pong maging koneksyon sa MRT para po pagka hindi na po kailangan biyahe yung ating mga kababayan dahil ang MRT naman po ay meron na rin naman pong 50% discount na ini-implement. Pero sino po yung plano natin na kontratahin para po maging bahagi ng libreng sakay? Yun din pong mga jeepney operators natin, yung mga grupo rin ng jeepney. Lahat po naman ay kino-consider po, Ma'am Maricel. Ayun na nga lang po, dahil sa limited budget as of now, tinitignan po natin kung saan po natin uunahin na high density po. And how soon natin planong simulan ito pong libreng sakay nationwide? As early as next week po, after Holy Week po, mapafinalize na naman po namin yung ruta. We will submit it to DOTR, then we will immediately implement. Ang sabi naman po ni Secretary Banoy, we will immediately implement after Holy Week. I understand, pina-finalize pa po natin yung guidelines, but at least may idea na po ba tayo kung like how much yung pwedeng makuha ng per unit o per driver dito po sa libreng sakay? Kasi yung sa Manila, 3,000 pesos a day. Although alam natin, maliit pa rin yun. Dito po sa LTFRB, ano po ang napag-usapan? Yun din po, isa rin po yan sa pina-finalize, Ma'am Maricel. Kasi dati po, kung matatandaan nyo, dati naman pong may libreng sakay ang DOTR, LTFRB, at ang pinabayad nga po sa mga operators doon ay per kilometer po. I think kung jeep ka, nasa 50 plus po, tapos pagbus 87. Tinitignan po natin, mukhang hindi na po kasi magiging tapat yun sa taas po ng gasolina. Kaya tinireview po natin ano po yung amount na pwede na ibabayad po natin sa mga makakasama sa programa na hindi naman po sila talo. Pero ito pong libreng sakay na binubuo ng DOTR, ng LTFRB, bukod pa po ito dun sa nabanggit ni Presidente na Love Bus. Opo, kasama na rin po yun. Yun po yung mga yun naman po, tuloy-tuloy na programa naman po kasi ng ating Presidente po yung Love Bus. So, idadagdagan lang po natin ng mga ruta po yun. Pero wala akong nakikitang Love Bus. Dito ba meron? Ilang units ba ang Love Bus? Meron po tayo sa yung I think Valenzuela, ikot po siya papunta ng DSWD sa May Batasan. Meron din po tayo sa Cebu, meron din po tayo sa Davao. Ay, sir, sorry pahabol bago ko ipasa kay Arnold. Ito pong libreng sakay ninyo, point to point din ba ito? O yung regular na ruta ng mga jeepney? Regular na ruta po ang atin po. Oo, parang yung ginagawa rin ngayon sa Manila. Ayan, eto lang po, meron lang akong gustong linawin, attorney. Sabi nyo nga kasi magkaiba, okay? Dalawang bagay yung paraan ng pagbibigay ng ayuda o assistance nga dito sa ating mga driver. Yung isa ay nanggagaling sa DSWD at yung isa ay mula sa inyo sa DOTR as fuel subsidy. Bakit po parang magkaiba ba yung listahan pa na nandoon sa DSWD at yung hawak din ng DOTR? Bakit parang nagkakaiba pa? Hindi naman po. Yung sa drivers po kasi, for the longest time, kung matatandaan niyo po, mayroon na po tayong mga fuel subsidy noong 2022, 20. Dati po yun, operator po ang focus noon. Operator ang nakakatanggap. Ngayon po, naglagay po tayo ng driver. Pero due to limited number po,
yung driver po natin ay nilimit po natin ng 1:1 na unit. So kung meron pong 10,000 unit, 10,000 driver lang po yung amin pong mape-pay out. Unlike po kasi dito po sa DSWD, ito po kasi individual in crisis situation, assistance to individual in crisis situation. Alam naman po natin na yung iba naman pong jeep ay minamaneho po ng hindi lang iisang driver. So yun po pinapasa po namin yun sa DSWD at pinaprocess naman po ng DSWD. Okay. Kung sakasakali, wag naman ho sana ay tumagal pa ng tumagal itong krisis na nararanasan natin, nationwide, attorney, ay kaya pa ba? Kasi once lang itong fuel subsidy, di ba? Pero sa loob pa ho ng ilang buwan bago maobserbahan kung kinakailangan na ulit na magbigay, meron din po bang preparasyon na ang DOTR? Opo, katulad din po ng sinabi po ni Secrex kahapon, this will not be the last. This would be the first lang po para po sa AIX. On the part of DOTR naman po, we requested na po additional budget naman po para naman kung sakaling magtagal po, sana nga po wag magtagal, ay meron pa rin pong fuel subsidy na may pamahagi naman ng DOTR. Ayun. At syempre, eto na nga, attorney, maganda na maitanong na rin natin pala, hindi natin naririnig kasi, Maricel, what about yung mga regular taxi raw? Meron din po ba raw silang mga ayuda na matatanggap? Meron po on the part of DOTR, meron po tayo para sa taxi operator at meron din po tayo sa taxi driver. Ganon din po sa mga ibang drivers po na hindi po nakasama sa AIC. Yung katulad po ng UV Express, meron din po sa driver, meron sa operator. Sa bus po, meron din po yung driver at meron din po yung operator. Kailan po kaya yan? Nagsisimula na po tayo as we speak right now po, nakapag-disperse na po kami ng around 700 million para po sa mga iba't ibang operators at saka sa iba't ibang drivers po. Yung drivers po kasi kinukuha po namin sa mga operators yung mga e-wallet ng ating mga drivers sa operators para po pagka nakuha po namin yon, ipaprocess na po namin yon agad at ita-transfer na po sa kanilang mga e-wallet account. Ayan. Attorney, hihingi na rin muna kami ng update, Kasi nga po, merong mga napabalita, lalo na doon sa mga biyaheng pa-Bicol na mga bus company na biglang nagtaas ng kanilang presyo ng pamasahe. Papaano po yung mga nakapagbayad doon? Papaano yung nakapag-book? Ano na po ang communication ninyo dito sa 8 kumpanya ng bus na biglang nagtaas ng presyo ng pamasahe? Opo, Sir Arnold, sinokos po namin sila ng kahapon. Naglabas po kami ng shokos kahapon doon po sa ni-report ng PITX na mga nagtaas nga po ng pamasahe ng mga bus companies. Pinagpapaliwanag po namin sila bakit hindi po dapat masuspinde, makansela o ma-revoke ang kanilang mga prangkisa because of overcharging po. Sa ngayon po ba ay naibalik na nila sa sa tamang o sa dating halaga yung sinisingil nila o hindi pa rin? I think naibalik na po. Naibalik dahil na rin po bukod sa shokos ay kinausap din natin sila na wag po silang magtaas ng pamasahe dahil hindi po yan naaayon sa batas at sa rules and regulation ng LTFRB. Ang kailangan po ang pamasahe ng bawat pampublikong sasakyan po ay aprobado po ng LTFRB. As we speak nga po, alam naman po natin na nasuspindi po yung aming pong desisyon regarding this fare increase. So dapat po hindi po sila mag-implement. Sir, sa carpooling, I understand hindi pa napa-finalize yung guidelines para po dito sa carpooling. Pero so far, ano po yung sigurado na mga provision na makakasama dito doon sa guidelines? I don't want to preempt it, Miss Maricel. We will finalize lang po yung guidelines para mailabas na po namin sa lalong madaling panahon po. Pero nakikipag-ugnayan po kami sa MMDA at sa LTO at saka sa DOTR para ma-finalize po immediately po yung aming pong guidelines naman para dito sa carpooling. Kasi of course sir, kailan nyo ba planong i-finalize yung carpooling guidelines? Kailan ba ito lalabas?
Hinahabol po namin ma-finalize po this week. This week. Holy Week na, sir. Eh di dapat bukas Opo. na yan. Yun po, yun nga po, habulin namin siguro, ano na lang, mag-uusap-usap po kami, kahit po walang pasok. Meron naman po tayong mga online meetings platforms. Pag-uusapan po namin with the agencies I mentioned. Pero of course, may mga concern dyan, sir. Una, paano natin masisiguro na hindi magiging competition yung carpool, especially doon sa mga UV Express na parang kamukha yung sistema no? Yung mga tipong point to point Point to din. point. So paano natin maiiwasan yung competition? Opo, yun po yung isa sa mga tinitignan po natin, hindi lang po sa UV Express, kahit po yung ating mga TNGS at taxi. Tinitignan po natin kung baka naman sobrang makaapekto po at mawalan sila ng pamasahe, mataas na nga po ang kanilang fuel tapos wala pa po. Baka sila naman po ang tumigil sa pamamasada. So yun po yung mga considerations din po na tinitignan din po natin. At saka isa pa, sir, yung worry, concern about colorum. Kasi baka mamaya merong umabuso dun sa carpooling, biglang maging colorum pagkakitaan. Yes po, Ma'am Maricel. That's why ang ano po talaga dyan, maglalagay po kami ng mga strict guidelines na dapat po masunod sa mga mag-a-avail po nitong carpooling na to. Paano po natin pipiliin kung sino-sino yung pagbibigyan natin na magkaroon ng carpooling? Exclusive po ba ito for companies only? Hindi po, sa ngayon po, tinitignan po natin kasi yung sa mga companies, meron na po tayo mga shuttle service naman. Okay. May mga companies na po tayo na nag-a-apply po sa LTFRB ng prangkisa para sa mga sasakyan na ginagamit po nila as shuttle. Tinitignan po din po natin dito yung mga magkakapitbahay or magkakalapit po ng tirahan at isa lang din po ang kanilang lugar na pinagtatrabahuhan. So tinitingnan din po natin yan po. Pero paano yung mga pasahero? Oh. Oo. Paano nyo pipiliin yun? Meron ba siyang listahan na ito lang yung pwedeng sumakay? Ng address. Kasi dapat magkakalapit. Kompleto Opo. may biodata. Yes. Hindi, yun po, we will take advantage also of technology, Ms. Maricel, Sir Arnold, na pwede po tayong baka one thing that we are looking into is the possible po na pagka na-avail kayo nito, meron po mag-i-issue po kami ng special permit na may QR code at pag tinignan po natin yon, makikita po natin sino po yung ni-report at ipinagpaalam po sa amin na magiging pasahero at saan po papunta. Yun po yung atin po mga tinitignan po, Ma'am Maricel, Sir Arnold. Oo. Pero papaano naman, attorney? Kasi ako talaga, hindi ako rito, hindi ako nagsisinungaling. Meron talaga akong van na kulay white na dinadala ko araw-araw. 'Di ba? Na papaano kung sakasakali? Ikaw ang mahaharang. Oo, kung sakasakali na napuno ako, kasama ko halimbawa ang pamilya ko. 'Di ba? Required pa rin ba or hindi man pamilya ko? Sige, doon tayo sa mga katrabaho. Yeah. Ayan, may mga katrabaho akong naisabay papunta dito sa Mandaluyong. Kailangan ko pa bang i-register 'yun? Sir Arnold, kung kayo naman po ay talagang walang binayad na kahit po ay gasolina. So, yun naman po, as we speak po, nangyayari naman na po talaga yan yung mga sumasabay po. Na lalo na po yung mga kaibigan, mga kamag-anak. So wala naman pong catering passenger from point A to point B for a fee. Oh, ayan, pero hindi naman din siguro maganda rin na matignan ninyo no na baka nga yung iba rin ay kumbaga maharas naman lalo na kung yung type of vehicle nila ay yung mukhang mga yan nga pampunuan malaki naman pala talaga yung pamilya ma-question, 'di ba, in the event na eto na ma-approve na yung carpooling naman. Opo, at tinitignan naman po natin yan. Nung ako po ay nasa LTO, yan po ang mga tinitignan ng mga enforcers po natin. Pag may pinara po ng mga van, tinatanong po, sasabihin ng drivers, kamag-anak ko po lahat yan. Tapos tatanong po natin yung isang pasahero kung kilala po niya, hindi naman po niya kilala. So yun po yun yung mga nahuhuli po na kolorum po. Kami, I think hanggang ngayon po ginagawa pa rin po. Ganun pa rin naman po. Pero ang isa sa mga concerns din kasi dyan, attorney, how can we ensure na hindi magpa-profit, hindi gagamitin for
Hanap buhay na. hanap buhay etong mga carpooling na to. Kaya nga po, pina-finalize po namin yung guidelines po na atin pong i-implement at titignan ng ating mga enforcers once we implement this one. O kasi kung halimbawa carpool tapos kayo mag-uusap-usap na patak-patak kayo pambili ng gasolina, ng diesel. diesel, sinong magdidikta kung magkano yung hatian? Ako ang driver. O, Opo. ako ang driver, Yun nga ako po, magsasabi, yun. ganun ba yon? Oh, yan nga, tinitignan po natin yung mga konsiderasyon na yan po, Ma'am Maricel. And please, syempre yung security rin, ano? Kasi nga, ang inaay po ninyong oras sa umaga, ano nga pong oras? 6 to 8 a.m. ba yun? Oo, pwede. Ang mga rush hour. Oo, at yung isa na parang 5 p.m. to 9 p.m. Ayan naman. Kasi may concern din dito, syempre kapag ka personal na vehicle, 'di ba? Meron pong tama ba? Merong requirements sa kung gaano kadilim na tint yung halimbawa na pwedeng gamitin kasi baka magamit din po sa mga hindi sa krimen, 'di ba? Pwedeng sa pangu-hold up sa yung ganyang klase na carpooling kuno. Na may sabay-sabay. Yan Yeah. din kasi yung tinitignan ng DOTR. Yes po, kasama po yan. Kaya lang, kasama po yan, Sir Arnold. Kaya lang ang konsepto ng carpooling, dapat po magkakakilala yung mga Yes. yung mga sakay po. So talagang wag yung ating po mga kababayan, sana nga po pag once we implement this, let's not take advantage of this. Lalo na po meron pong concern sa safety. Okay. Pero sir, meron ba tayong inaay na type of vehicle na papayagan lang natin for carpooling or does it matter? Because as we speak, di ba, ginagawa na rin siya doon sa mga TNVS kung gusto mo mag-carpooling. Tama si Sete, sina Erwin eh. Meron na namang pipiliin doon halimbawa 6-seater. O, di ba? Kung halimbawa Opo. madami kayong mga pasahero, meron ba tayong inaay na mga particular models lang ng vehicle required na dapat ganito kadami yung seat mo bago mo magamit yung kotse mo for carpool? Opo. Isa rin po 'yan. Isa rin po 'yan sa ating pong tinitignan po, Ma'am Maricel. Nothing is final yet po. As of now, I don't want to preempt din po yung yung maging guidelines po namin. Pero ang inspection yan magiging random. Kumbaga paparahin ka. Ganon. Parang yung usual nangyari ngayon. Ganun. Opo. Kasi parang may sinasabi po na online yung registration, no? O yung pagpapaalam para sa carpooling. Opo. Yun din po ang yung on the part of LTFRB, yun din po ang amin pong task. How to make this online po para po yung ating mga kababayan na hindi na po kailangan pong gumastos ng gasolina, papunta po sa aming opisina sa pagsusumite ng kanilang mga application. Yun. Sir, parang ang dami pa natin kailangan i-finalize. Kaya nyo ba yan bukas? Ay, hahabulin po namin. Sana siguro magkakaroon because of this Thursday, Friday, naman po, Holy Week natin. Hopefully by early next week po mailabas na rin po natin. Ayan, malaman. Sorry sir, kailan ang inyong meeting? Sino bang ka-meeting nyo? MMDA? Sino pa? Ano po to? Lahat po. Yung mga nandun din po sa meeting kapon, MMDA, LTO, DOTR po. At LTFRB. Okay. Sir, Holy Week, yung mga pauwi, baka meron po tayong reminders. Yes po, sa ating pong mga kababayan po na uuwi, nagagamit po ng pampublikong sasakyan, if makita nyo po na nagtaas po ng pamasahe yung ating pong mga operators, if i-report lang po ninyo sa amin at sigurado po isusokos po namin yan. Para naman po sa ating mga kababayan po na gagamit po ng sariling sasakyan, ay tignan lang po natin yung ating mga sasakyan, i-check bago po tayo umalis. At tulad din po ng lagi nating sinasabi, magbaon po tayo ng mahabang pasensya. Sir, sorry ha, pahabol. Bukod po doon sa 8 bus companies na nakita natin na illegally ay nagpatupad ng fare hike, meron pa ba tayong ibang na-monitor? Meron pong nag-report sa amin. Personally sa akin, may nagpadala po mga kaibigan natin. So hinihingi ko lang po yung ticket para po makita po natin kung talagang nag-overcharge po. And then we will immediately act on this and issue the appropriate show cause order. Bus din po ito, sir? Bus din po. Ano pong ruta, sir?
At papunta ng norte po eh. Ito kasi yung 8 kasi, Pabicol. Pabicol. Ito Ito, naman Panorte. Panorte. So sir, paano nga po ulit yung kailangang gawin kapag yung meron pong nakita yung mga pasahero na illegal na nagtaas ng pasahe? Saan nga po sila lalapit? I-report lang po nila sa amin. Meron po tayong Facebook page na pwede po nilang ipadala sa amin. Meron din po tayong hotline na pwede pong itawag po sa amin. Yung hotline po natin is yung 1342 po. Okay. Ayun. Ayan. Okay. Ay, matanong ko lang, yung po bang report sa inyo? Nadadagdagan yung Oo mga- nga eh. Pwede po ba sumama na lang kami ni Mase sa meeting ninyo? Hindi. May mga suggestions po kami. Opo. Hindi, attorney. Opo, lahat po. Isang kumpanya lang ba yon yung na-monitor doon sa Panorte na kinukumpirma nyo pa yung report? As of now, isa po, yung Isa nag-report po. Pero meron, ito double check ko rin po sa opisina kung meron din pong mga ibang nag-report po. Okay. Ano, Okay. pakawalan na natin si attorney. Sige po, attorney. maraming salamat po sa inyo, Attorney Greg Pua, board member ng LTFRB. Thank you for joining us, sir. Oh. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.